Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagpatuloy natin ang ating pagtalakay at pag-aaral sa aklat na pinamagatang Kitabut Tauhid na sinulat at inakda ni Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. At tayo ay umabot na sa kanyang sinabi, Babu al-Khawfi minash-shirk. So tayo ay umabot na sa kabanata na pinamagatang al-Khawfu minash-shirk, ang pagkatakot mula sa shirk. So, nung una nating mga pag-aaral, sa unang kabanata, nalaman natin kung ano ang kahulugan ng at-tauhid. Sumunod, yung kainaman ng tauhid, yung gantimpala ng pagkakaroon ng tauhid. Kahapon, napag-usapan natin yung pagpapatunay, pagsasabuhay, pagpapatotoo ng tauhid. Tama? So ngayon naman, pagkatapos banggitin ng Mayakda rahimahullah ang unang tatlong mga kabanatang ito, ay nababagay na banggitin yung paksa na tinatawag na al-khawf minash-shirk. Yan yung pagkatakot natin doon sa kabaliktaran ng tauhid. At ito yung tinatawag na ash-shirk. Naintindihan? So para magkaroon tayo ng pag-iingat, babala sa ating mga sarili, at mangamba tayo para sa ating mga sarili mula sa tinatawag na shirk. Pag sinabi natin ash-shirk, sarfu shay'in min al-ibadati li ghairillah. Ito ang paglilihis ng anumang bagay mula sa mga pagsamba li ghairillah. Iba pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. O sa iba pa, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung ibada na dapat para sa Allah ay ililihis mo sa iba. Ililihis mo sa iba. Imbis na para sa Allah, binigay mo sa iba. Inalay mo sa iba. So, ang tawag dito ay pagtatambal o yung tinatawag na ash-shirk. Okay? So, nagbigay ang Mayakda rahimahullah ta'ala ng mga katibayan para sa paksa ng kabanata na ito. May dalawang aya at tatlong mga hadith. Dalawang aya at tatlong mga hadith ang kanyang binanggit. Sinabi ng Mayakda rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi azza wa jal, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala al-Khalil alayhi salam, wajubni wa baniya na'bud al-asnam. Sinabi ng Mayakda rahimahullah, sinabi ng Allah azza wa jal, tunay na ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang sino mang pagtambalan siya. At pinapatawad niya ang sino man na gumawa ng alingmang kasalanan na mas mababa sa shirk sa sino mang naisin niya. So ito yung unang aya na binanggit bilang katibayan para sa paksa ng kabanata na ito. No? Ang sinabi ng Allah doon sa Suratun Nisa, aya 48 at meron din nabanggit dito yung sa isa bang aya niya, parehas na parehas, yung aya 116. No? Sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Ang Allah ay hindi niya pinapatawad, walang pagpapalagpas sa sino mang tao na namatay siya, at hindi siya sumamba sa Allah, bagkus sumamba siya sa iba pa maliban sa Allah. Pinagtambalan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalik. At pinapatawad niya ang mga kasalanan na mas mababa sa shirk. Pagpatay, zina, pagnanakaw, pagkain ng riba, maaring kapatawarin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Limay yasha. Para sa sino mang naisin niyang patawarin. Mula sa kanyang mga alipin, depende sa kaigitan at hikmah o karunungan ng Allah.
So sa unang aya na ito, binanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsisigurado na siya, ang Allah, ay hindi niya pinapatawad ang isang tao na namatay habang siya ay isang musyrik. Hindi niya papatawarin yun. Yung namatay na musyrik sa Allah ay hindi niya papatawarin. So yung aya na ito nagbibigay sa atin ng babala. Nagbibigay ng babala sa atin ng Allah mula sa shirk. Dahil ano daw? Hindi niya pinapatawad ang makagawa ng shirk at namatay siya sa gawaing shirk. وَيَغْفِرُوا دُونَ ذَلِكَ. At pinapatawad din naman ng Allah. So may pagpapatawad pa ang Allah subhanahu wa ta'ala dun sa mga nakagawa ng kasalanan na mas mababa pa sa shirk. Sino mang naisin niya bilang kahigitan at kabutihan mula sa Allah. Nang sa ganun ay hindi ka naman mawalan ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Pangalawang aya, وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وَجُنُبْنِي Ya Allah, ilayo mo ako. Dua. Dua ito ni Propeta Ibrahim. Yung Khalil na tinutukoy dito ay si Ibrahim alayhis salam. Napag-usapan natin kahapon, no? Ang aya patungkol kay Ibrahim alayhis salam tungkol sa tauhid at shirk, no? So tinawag siyang Al-Khalil. Sabi ng Al-Khalil, pinakamataas na antas ng pagmamahal, Al-Khulla. So si Ibrahim alayhis salam ay ginawa siyang best friend ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdua si Ibrahim alayhis salam. Anong sabi niya? وَجُنُبْنِي Ya Allah, ilayo mo ako. وَبَنِيَ At ang aking mga anak, ang aking pamilya. Sabihin, ilagay mo ako dito at yung shirk doon sa kabilang banda. Wag mo ko isama sa shirk o wag mo isama yung shirk sa akin. Ilagay mo ako dito sa bandang ito at yung shirk doon sa kabilang banda. Ilayo mo ako, lagyan mo kami ng harang. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ilayo mo ako, Ya Allah, at ang aking mga anak at pamilya mula sa pagsamba ng ng asnam. Pag sinabi natin asnam, jama o plural to ng sanam. Ang sanam, ito yung lahat ng mga ribulto na mayroong hugis o wangis o kawangis ng tao or sa kawangis ng hayop. Yung tinatawag na sanam. Meron pang isang katawagan yung awthan o yung wathan. Yung wathan, wala siyang hugis. Hindi mo makikita yung hugis ng ng tao o hugis ng hayop. Yun yung pinagkaibahan ng sanam at yung wathan. Ang wathan, Diyos-Diyosan siya, rebulto siya, pero hindi sa hugis ng tao o hayop. Yung sanam, Diyos-Diyosan o rebulto siya na nasa hugis, anyo ng tao or ng isang hayop. Naintindihan? So, ano sabi dito? وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ya Allah, ilayo mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba sa mga rebulto o mga Diyos-Diyosan. So, sa aya na ito, si Ibrahim alayhis salam ay nagdua sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na ilagay siya sa isang panig o banda, siya at ang kanyang mga anak at pamilya, ilayo siya saan? Sa pagsamba sa mga rebulto. Yung pagsamba sa rebulto, ilagay doon sa kabilang banda. Ilayo siya sa bagay na ito. Ilayo siya, yung pagitan niya at pagitan ng mga gawain na ito. Dahil ang fitna ng pagsamba sa iba pa maliban sa Allah ay napakatindi. At walang maaring makaligtas dito, maliban sa kawa ng Allah. Kahit nga si Ibrahim alayhis salam ay nagdua, isang propeta. Mamaya mapag-usapan natin, ang propeta sa salam natatakot sa shirk. Ang nabi ay natatakot sa shirk. Anong kasing shirk? Takot siya sa shirk asgar. Hindi yan? Mamaya mapag-usapan natin mamaya. Kung si propeta Ibrahim alayhis salam ay nangamba para sa kanyang sarili, nangamba si Propeta Ibrahim na makagawa ng shirk or mailagay ang kanyang sarili sa shirk,
Paano pa kaya tayo ng mga simpleng tao lamang? Hindi ba dapat mangamba tayo? Hindi ba dapat na magkaroon tayo ng mas matinding pangamba at takot mula sa shirk? Tama? Ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung kinalaman ng dalawang aya na ito, sa paksa o sa kabanata na ito, yung unang aya, tumutukoy siya na ang shirk ay napakatinding kasalanan o napakatindi ang kasalanan. Ito ang pinakamasidhi, pinakamatindi na kasalanan na magagawa mo sa Allah. Sino man ang mamatay, sino man ang mamatay na gumagawa ng shirk, ay hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka matatakot? So, kung nalaman mo na ang shirk ay hindi pala pinapatawad ng Allah pag namatay ka dito, kailangan pumasok sa iyong puso at isipan yung takot mula sa shirk na ito. Pangalawang aya, tumutukoy na si Propeta Ibrahim a.s. natakot siya sa kanyang, nangamba siya para sa kanyang sarili mula sa shirk na ito. Kaya napagdua siya. Nakapagdua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na proteksyonan siya. Bigyan siya ng proteksyon mula sa shirk na ito. Paano pa kaya tayo? Di ba? So, nangangahulugan yung dalawang aya na ito tumutukoy na wajib sa ating matakot saan daw? Matakot tayo saan? Sa shirk. Matakot tayo saan? Sa shirk. Tayyib. So, itong dalawang aya na ito, ating matatagpuan, ating mapupulot ang mga aral. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinapatawad ang sino mang mamatay sa shirk. At pinapatawad niya ang mas mababa na kasalanan na hindi abot sa shirk. Tayyib. Ang sino mang makagawa ng kasalanan na hindi abot sa shirk, at hindi siya nagtauba, alimbawa, nagsizina. Nabutan siya ng kamatayan, hindi nakapagtauba, nakagawa ng zina, nagsizina siya talaga siya, nag-inom ng alak, makasalanan. Pero hindi naman siya nagsishirk. Muslim pa rin siya, pero asi. So ito, kapag hindi siya nagtauba, under pa rin siya ng mashi'a ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang mashi'a? Kagustuhan ng Allah. Anong kagustuhan ng Allah? Kung siya ay patatawarin, kahit hindi siya nagtauba, patawarin siya ng Allah, pasok siya ng paraiso. Hindi yan? Kung siya ay naisin para sa kanya ng Allah na parusahan, paparusahan siya. Hindi yan? So, pero doon sa taong nakagawa ng shirk, may ganito pa ba? Wala na. Automatic yun. Impyernong apoy. Naintindihan? So, si Ibrahim alaihissalam, siya ang imam ng mga hunafa, imam ng mga muwahhidin. Siya yung sumira at nagwasak sa mga ribulto nung panahon niya. Subalit andun pa rin yung kanyang pangamba na makagawa ng shirk. Di ba? So, dito, kinakailangan nating magkaroon ng connection palagi sa Allah, pangalagaan tayo ng Allah na wag tayo makagawa ng shirk nito. Lantaran man o hindi lantaran, maliit man o malaki. At itong mga aya na ito actually, tugon, sagot, laban saan? Sa mga juhal, sa mga mangmang. Na nagsasabi na hindi na raw makakagawa ang mga tao sa panahon ngayon, sa umma na ito, ng shirk. May mga nagsasabing gano'n. Dahil yung shirk daw, sa panahon lang daw ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang daw ang shirk. Wala. Malalaman din sa mga susunod na mga kabanata, meron dito. Kaya nga may makikita ka dyan na mga ngaral, tulad si Ali Jifri. Yan si Ali Jifri. Isang Yemeni na kilala sa pagiging Sufiya. Ali Jifri, pangalan niya. Ali Jifri. Ito siya yung bumabati kapag Christmas. Binabati niya yung mga Christian ng Christmas. Itong si Ali Jifri, tinanong siya kung ang tawaf sa patay, magtatawaf sa patay? Alam mo yung tawaf? Yung tawaf, yung pag-ikot sa Kaaba, ng 7 times, tawaf. O mag-hajj o mag-umrah. Tinanong siya kung ano ang hukom ng pagtawaf sa mga libingan.
Sa kubur ng patay o sa mga awliya. Sabi niya, hindi raw papasok sa shirk ito. Bakit daw? Kasi daw itong tawaf ay usapin ng fiqh. Usapin ng fiqh. At sa usapin ng fiqh, hindi ka pwedeng magsabi ng shirk, mushrik, bid'ah yan. Kung hindi ka naman sira ulo, di ba? Naam, usapin fiqh, pero ibada. Tama? Ibada siya. At ang ibada para kanino? At tandaan ninyo, ang gawaing tawaf, isang lugar lang ang pinaggagawaan yan. Kapag may nagsabi sa inyo na pwedeng magtawaf sa Bangladesh, magtawaf sa India, magtawaf doon sa Pakistan, matakot ka na. Kung merong dumating na galing sa mga bansa na sabihin sa'yo, anong ginawa nyo doon? Nagtawaf kami doon sa kubur ni ano? Ni fulan, ni fulan. Nagtawaf daw sila. Tawaf. Matakot ka na. Dahil ang tawaf ay sinasagawa lang saan? Sa isang lugar ang binanggit sa atin. Saan magtatawaf? Doon sa paligid ng Kaaba, sa Makkah. Kung may magsabi siya, magtawaf tayo doon sa Mindanao, bang usapan yan? Naintindihan? Naintindihan natin? Tayo. So ito yung unang dalawang ayah na nagpapatunay sa paksa ng kabanatang ito. At sinabi na Maqdar rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Fasuila anhu faqala ar-riya. At sa hadith, yung hadith na tinutukoy dito ay yung hadith na inulat ni Imam Ahmad at ni Imam At-Tabarani at ni Ibn Abi Ad-Dunya at ni Imam Al-Bayhaqi. At sinasabi na ang hadith na ito ay ang kanyang sanad ay sahih. Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ay nangangamba o mas pinangangambahan ko para sa inyo ang ano daw? Ang shirkul asghar. Tignan ninyo mas natakot ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saan? Sa shirkul asghar kaysa sa shirkul akbar. Tinanong siya, pasuila ano? Tinanong siya, anong klaseng shirkul asghar? Ano tinutukoy na shirkul asghar ya Rasulullah? Sinabi niya, ar-riya. Ar-riya. So sa hadith na ito, makikita natin kung gaano kadelikado ang riya. Ano ibig sabihin ng riya? Ito yung paglalantad ng gawaing ibada. Tandaan ang riya ay paglalantad ng gawaing ibada, ang intensyon, ang niya, upang makita ka ng mga tao. At kapag nakita ka ng mga tao, pupuriin ka nila. Halimbawa, sino? Oh, si Joyber, Sabi ni Joyber, halimbawa, nagsala siya dun sa Blue Mosque, halimbawa. Allahu Akbar, mashallah. Sala si Joyber. Ngayon, nung nakita ni Joyber, may mga nakikita siya ng mga tao. Anong ginawa ni Joyber? Nabago ang kanyang niya. Kagandahan ko yung pagsala ko kasi may nakakita sa akin. Pero pag normal sala lang, ganun lang, Allahu Akbar. Pero kapag kami nakakita, Allahu Akbar. Niyat, mashallah. So itong tawag dito ay riya. Naintindihan? Ito ay riya. Kasi bakit? Gumawa siya ng ibada, ang niyat niya, makita ng mga tao para puriin siya. Naintindihan? Tape. So, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung habag at awa niya sa atin sa umma na ito, yung pagbibigyan niya ng nasiha, no? Walang iniwan ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kabutihan maliban na lang na tinuro niya sa atin. At walang masama maliban na lamang na ito ay nagbigay siya sa atin ng babala. At kabilang sa mga kasamaan na binigyan tayo ng babala ng Nabi Muhammad SAW mula dito, ay yung paglalantad natin ng ating mga gawaing pagsamba, ang intensyon ay makuha ang papuri ng mga tao. Riya. Nagbigay sa atin ng babala ang propeta SAW.
Bakit nagbigay? Dahil ito ay shirk sa pagsamba. Shirkun fil ibada. Ito ay isang shirk sa pagsamba. Kahit na ito ay nasa daraja o nasa level ng shirk asgar, maliit na shirk. Ang riya ay shirkul asgar, maliit. Pero napakatindi ang bagay na ito. Bakit? Kasi nakakasira pa rin siya ng gawain. Yung gawain na pagsamba na hinaluan mo ng riya, automatic sira din yun. Habit. Sira ang iyong pagsamba. Naiintindihan? Kapag napasukan ang isang gawain ng riya, yung gawain na yun ay sira na. Naiintindihan? So, tandaan natin. Siyempre, hindi natin maiwasan ang mga tao talaga, likas na palaging gusto nilang napupuri sila, gusto nila ng posisyon, gusto nila ng katungkulan, gusto nila ng mataas na pagtingin sa kanila ng mga tao, di ba? Maliban sa mga kinawaan at niligtas ng Allah sa bagay na ito. Kaya nga ang Propeta SAW takot, nangamba, para sa mga salihin, walang problema eh. Sa iba, alam natin mga masasamang tao, kalas, talagang magririya talaga yung mga yan. Pero yung mga salihin, doon nangamba ang Propeta SAW. Kaya mag-ingat kayo, yung mga salihun, yung mga matutuwid, mga banal, kasi nandun yung nandun yung, kumbaga, nandun yung dahilan. Nandun yung dahilan. Sa Shirkul Asgar, sa Shirkul Akbar, kung dito papansinin natin, ang Shirkul Akbar, hindi naman gagawin ng mga mabubuting tao yan. Hindi gagawin na matutuwid ng mga tao. Yung Shirkul Akbar, hindi naman yung gagawin ng mga tao. Saan makita ka ba yung sumusunod sa patay dito? Maliban sa mga mahina talagang iman, masira talagang akida. Pero yung mga solihun na matutuwid, hindi mo sila makita sumasamba sa rebulto. Pero anong pinangambahan ng Nabi sa kanila? Yung mapasukan sila ng Shirkul Asgar at ito yung riya. Naintindihan? Tayyib. So sa hadith na ito, makita natin na yung pangamba ng Nabi Muhammad SAW mula sa Shirkul Asgar. At yung dalawang naunang aya, kanina, ay ito naman tumutukoy ng pangamba. Magkaroon ka ng takot mula sa Shirkul Akbar. Malaking shirk. Naintindihan? Sumunod, mula sa mga aral ng hadith na ito, nalaman natin na ang shirk ay merong dalawang uri. Una, Shirkul Akbar. Pangalawa, Shirkul Asgar. Ang Shirkul Akbar, malaking shirk. Ito yung ipagpapantay mo ang iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papantayin mo. Tandaan na, papantayin. Kasi kapag hindi mo kapag ito na yung sinamba mo na. Halimbawa, rebulto, tapos ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinamba mo lang talaga yung rebulto, hindi ka na musyrik doon. Kafir yun. Kafir kasi sinasamba mo na yung rebulto. Ang musyrik, tandaan na, ang musyrik, sumasamba pa sa Allah yan. Sumasamba pa sa Allah. Yun nga lang, pinagtatambalan niya ang Allah. So, nilalagyan niya ng partner. Nilalagyan niya ng partner ang Allah, katambal. Nilalagay siya ng mathil. Nilalagay siya ng nid. Nilalagay siya ng shabi, kawangis. Okay? Pagkatapos siya sumamba sa Allah, samba siya sa puno, sa bato, sa rebulto. Or, pagsabayin niya ang pagsamba doon. Naintindihan? Yun ang dito yung mushrik. Tinatambalan niya ang Allah. Naintindihan? So, ipapantay niya ang isang bagay nito doon sa Allah sa anumang nararapat lamang sa Allah. Tulad ng pagsamba. Sa Allah lang ang pagsamba. Pero pinantay niya, tinuring niyang kawangis o katulad or katambal ang isang bagay dun sa Allah subhanahu sa pagsamba. Tayyib. Ang Shirkul Asgar, ito yung lahat ng binanggit ng Quran or sa Sunnah na shirk siya pero hindi umabot sa Shirkul Akbar. Kasi may mga ganun man. Okay? Ito yung lahat na binanggit na shirk sa Quran at Sunnah pero hindi siya umabot sa level ng Shirkul Akbar. Intindihan? Taib, ano bang pinagkaiba ng Shirkul Akbar at Shirkul Asgar? Ano pinagkaiba nila? Taib, ang Shirkul Akbar, yuhbitu jamil a'mal. Sinisira, winawasak ang lahat ng mga gawain. Burado lahat yun. Wala. Kahit yung mga, nung una mo pang mga ginawang pagsamba, burado.
Naintindihan? Yung Shirkul Asgar, ang masisira niya kung ano yung nahaluan niya lang. Kung ano lang yung nahaluan niya. Naintindihan? Ang Shirkul Akbar, ang gumagawa nito, panghabang buhay sa impyerno. Naintindihan? Ang Shirkul Asgar, ang gumagawa nito, hindi siya papasok sa, hindi siya panghabang buhay sa impyerno. Papasok siya sa impyerno, pero hindi siya panghabang buhay. May chance pa siyang makalabas. Diyan. Ang Shirkul Akbar, mapapalabas ka sa millah, sa din. Mapapalabas ka saan? Sa din. Ang Shirkul Asgar, hindi ka mapapalabas sa din. Ha? Diba, doon sa Nawaqidul Islam. Anong unang-una sa Nawaqidul Islam? Asyirku billah. Tama? Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa minhu ad-dabh li ghayrillah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr. Yan yung unang-unang nawaqid. Anong unang nawaqid? Asyirk. Mapapalabas ka sa din. Mapapalabas ka naqidun min nawaqidi al-Islam. Masisira yung Islam. Naintindihan? Taib. Sumunod na hadith. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Now, so dito sa hadith na sinalaysay ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man mata, sino man ang mamatay, wa huwa yad'u. Sino man ang mamatay habang siya ay nagdudua, so nagdudua siya. Humihingi siya, nanalangin siya, ng katambal pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. May katambal ang Allah sa kanya. Taib. Doon siya humihingi ng saklolo, doon siya humihingi ng tulong. Dakhala an-nar. Siya ay papasok saan? Sa impyerno. Sa hadith na ito, binabalita sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang sino man ang gawaan niya ng katambal, kawangis, katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba, dito siya nangihingi, doon siya nanalangin, doon siya humingi ng saklolo, doon siya humingi ng tulong, doon siya lahat, namamanata, doon siya nagkakatay ng hayop na kanyang kinakatay, doon siya nagsusujud. Kahit ito pa ay isang nabi, o anumang anuman ang katayuan o kalagayan dito sa dunya na ito. Kapag namatay ang isang tao na ginagawa niya ito, di siya nagtauba, ang kanyang kahantungan daw ay impyernong apoy. Bakit? Li'annahu musyrik. Dahil siya ay mananambal. Siya ay nagtatambal. Bakit? Dahil itinuring niya ang mga kawangis, mga katulad katambal na ito, una, ginawa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katambal sa pagsamba. Ito Shirkul Akbar. Lalabas ka sa din. Panghabang buhay ka sa impyerno. Or nakagawa siya ng Shirkul Asgar. Halimbawa, nagsabi ka ng Masya Allahu wa syi'ta. Nagsabi ka ng Masya Allah wa syi'ta. Shirkul Asgar to. Ano ibig sabihin nun? Sa kagustuhan ng Allah at kagustuhan mo. Shirkul Asgar. Kasi bakit? Pinagpantay mo yung kagustuhan ng Allah at yung kagustuhan ng isang nilalang. Kaya naging Shirkul Asgar siya. Tingnan ninyo, letra lang, word lang, kataga, at, nakagawa ka ng shirk. Liyadu billah. Shirkul Asgar. Huwag mo nang lagyan ng masyita. Huwag sabi ka na lang, Masya Allah wahda. Sa kagustuhan ng Allah ang nag-iisa. Huwag mo nang isama pa yung kagustuhan niya. Naintindihan? Ganon din yung riya, yasirul riya. Yung mga riya, magpapakitang tao. Although na ito ay Shirkul Asgar, hindi naman siya magpapahabang buhay sa iyo sa impyerno, ngunit mapasok ka pa rin sa impyerno. Yun masakit doon. Mapasok ka pa rin. Huwag mo na, kailan mo Shirkul Asgar lang naman yan. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Hindi yan. So,
Ang hadith na ito tumutukoy na kinakailangan mo matakot sa shirk. Bakit? Shirkul akbar man o asgar, kailangan mo katakutan. Bakit? Dahil ang kahantungan nito saan daw? Impyerno. Medyo yan? Tape. Tandaan natin kasi may magsasabi, ganyan may magsasabi mga ulupong. Mga ulupong. Sabi nila, hindi naman kami gumagawa ng shirk Doon kami nagdudua sa Rasul. Doon kami nagdudua sa Nabi. Doon kami nagdudua sa awliya. Malapit siya sa Allah. Itong sinasabi nila, ito rin yung sinabi ng mga musyrikun doon sa panahon ng Nabi Muhammad SAW. La na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi sulfa. Yun sinabi nila. Sabi, di namin sila sinasamba. Kami ay nagdudua sa kanila para mapalapit kami sa Allah. Or gawin namin silang mga syufa'a. Diba? Gawin namin silang mga tagapamagitan. Tinanggap ba ng Allah ang alibay na yon sa kanila? Hindi. Pinatulan sila ng magiging musyrik, kafir. Kadibun kafar, di ba? Kadibun kafar. Di ba? So, subhanallah. Kaya di nila pwedeng sabihin ngayon, huwag mo sasabihin itong kayong mga wahabi kayo, kayong mga graduate, mga madkhali. Sabihin ninyong, nag-share kami, nagdudua nga kami, nagdidikir kami dito, ba't sabihin nyo kami yan? Nandun na tayo, gumagawa kayo ng pagsamba, pero hindi pwedeng sabihin na magsamba na lang kayo na wala sa kapamaraanan ng Nabi, Muhammad SAW. Samba kayo ng samba, wala namang ikhlas. Dito yan. So, hindi pwedeng ganun. May pamantayan ng pagsamba. Yung ginagawa nila ngayon sa Blue Moss. Every Thursday, every Sabado. Magbigay kayo ng hadith na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yun. Na every Sabado magdidikir. Special, every Sabado after Maghrib. Bigay kayo. At magbabasa ng Quran. Isang hadith lang, kung meron. Na ginawa. Meron? Bakit nila tinaksis ang Sabado? Bakit nila na-specialize yung gabi ng Sabado, Maghrib, para magsagawa ng gano'n? Wala tayong problema sa dikir. Ang dikir ay kabilang sa mga gawin mabubuti. Pero yung pamamaraan ng paggawa nila ng dikir, yun ang problema doon. Ba't mo kayo pinagbabawalan magdikir? Talagang mga wahabi kayo. Pinagbabawalan nyo kami magdikir. Hindi namin kayo pinagbabawalan magdikir. Ang problema, mali ang pamaran ng pagdidikir ninyo. Wala sa pamaranan ng Nabi. Tandaan, ang dikir ay ibada. Tama? So, kapag ibada yan, meron pamantayan. Hindi yan pwede putyo-putyo lang. Hindi pwedeng, di ba? Waliyadu billah. Hindi pwede basta-basta yan. Ngayon, may makita ka magdua kasama ng Allah, dua din sila sa patay, dua sila sa Nabi, dua sila sa wali, dua sila sa puno, dua sila sa bato. So lahat ito ginawa nilang mga katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan, ang shirk ay hindi pinapatawad ng Allah. Maliban kung ikaw ay magtauba. At last na hadith ng kabanatang ito, mula sa salaysay ni Imam Muslim, an Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi shay'a, dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a, dakhala an-nar. Mula sa salaysay o mula sa inulat ni Imam Muslim, at ang hadith ay sahih, mula sa hadith ni Jabir, si Jabir ay di Juwayber, Jabir. Jabir bin Abdullah bin Amr bin al-Haram al-Ansari al-Aslami السلمي السلمي الصحابي al-Jalil. So ito ay isang kabilang sa mga sahaba na mararangal, kabilang sa mga maraming na riwayat na hadith. Lagi nababanggit yung an Jabir, marami sa mga hadith yan. At siya ay namatay sa Medina year 70 ng Hijrah. At ang edad niya ay 94. Ang edad niya ay namatay siya 94 years old. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man laqiyah, sino man ang
nakatagpo niya ang Allah. Sabihin kapag namatay ka na, tagpo mo Allah pagpatay ka na. Naintindihan? Sino man ang mamatay, wa huwa la yushriku bihi shay'a, at hindi siya nagtatambal sa Allah sa anumang bagay, dakhala al-jannah. So, di mo pinagtambalan ng Allah sa kanyang uluhiyya, sa kanyang rububiyya, sa asma wa sifat, papasok ka saan? Sa paraiso. Hindi yan? Di mo pinagtambalan ng Allah ng shirk. Okay? Maliit man o malaki, di mo pinagtambalan ng Allah. So dito sa hadith na ito, binabalita sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang sino mang mamatay sa tauhid, sino mang mamatay sa tauhid, ang pagpasok niya sa paraiso ay sigurado. Tandaan ang mamatay sa tauhid, hindi ka nagsishirk, kahit makasalanan ka, sigurado ang pagpasok mo sa paraiso. Yun nga lang, magkaiba ang pagpasok sa paraiso. Dalawa ang klase ng pagpasok sa paraiso. Ito nabanggit ko kapon. Kung ikaw ay muwahid, Muslim ka pa rin, mu'min, subalit, sahib kabira, gumagawa ka ng kabira, mga kabair dhunub, mga gaway mga kasalanan, okay? At namatay ka na ginagawa pa, hindi ka na pagtawba, okay? Pero hindi mabot sa shirk, ikaw ay nasa ilalim ng mashi'a o kagustuhan ng Allah. Kapag pinatawad ka ng Allah, nang walang pagtatawba-tawba, kalas, alhamdulillah. Pasok ka sa paraiso agad-agad. Illa udhib. Or, parusahan ka muna bago ka pumunta ng paraiso. Parusahan ka muna. At pag natapos ang iyong pagpaparusa doon sa impyerno, wala billah, lalabas ka. Saan pupunta? Paraiso pa rin. Naintindihan? So, lahat ng muwahid, paraiso ang pupuntahan. Kahit yung isang taong may katiting na la ilaha illallah sa kanyang puso, makakapasok pa rin sa paraiso. Naintindihan? Makakapasok pa rin saan? Sa paraiso. Yun nga lang, magkaiba-iba tayo ng pagpasok sa paraiso. Merong diretso, merong mga dadaan muna sa impyerno, nilalabas din mula doon, pumunta ng paraiso. Naintindihan? Subalit, sino man ang mamatay, wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhalan nar. Sino man ang mamatay, siya paggawa ng shirk akbar, kailanman ay hindi ka makakapasok ng paraiso. Hindi mo makukuha ang habag ng Allah. Ikaw ay panghabang buhay sa impyerno. At kung shirkul asgar naman ang ginagawa mo, papasok ka sa impyerno pa rin, kung ikaw ay merong mga kabutihan na medyo matimbang, kalas. Hindi ka panghabang buhay sa impyerno. May pagkakataon, may chance pa rin, pero maliit na chance yun. Hindi yan? So dito sa hadith na ito, makita natin yung pagiging grabe, tindi, ng pagbabawal ng ating din sa asyirk. Na kung saan ito nagiging dahilan, dapat nating itong katakutan. Tayyib, dapat natin nakatakutan. Tayyib, kabilang sa mga aral ng hadith, hindi basihan ang maraming gawain. Tandaan ninyo Anong ginagawa nila tuwing Sabado dyan? Paramihan ng dhikir. Pagbabasa ng Quran, mashallah, tabarakallah. Ang basihan, kung ito ba itumpak sa sunnah ng Nabi, sa pamaranan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ito ba ay ligtas, malinis mula sa shirk? Yun lang yun. Kahit sujud ka ng sujud dyan, kung ang sinusujudan mo ay patay, kahit napudpud na ang noo mo at nalagyan ka na ng dots dyan sa noo mo, kung mali naman ang sinusujudan mo, kalas, anong silbi nun? Kaya sabi ng Allah SWT sa Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ano yung ahsanu amala? Hindi siya sinabing aktharu amala. Sinong pinakamarami sa inyong gawa? Sabi doon, pinakamahusay na gawain. Nanong si Al-Fudail. Ano ibig sabihin na ahsanu amala dito? Sabi niya, aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu. Ang pinakadalisay at ang pinakatumpak.
Ano yung pinakadalisay? Ibig sabihin, kung ikaw ay naging dalisay, pero hindi ka naman tumpak sa sunnah, walang kwenta. Tumpak ka sa sunnah, pero wala kang kadilasayan, wala rin kwenta. So, kailangan maging dalisay at maging tumpak sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa mga nabanggit natin, malalaman natin kung ano ang kahulugan ng La ilaha illallah. Anong ibig sabihin ng La ilaha illallah? Ang La ilaha illallah, madaling sabi, iwanan mo ang shirk. Yun ibig sabihin ng La ilaha illallah. Iwanan mo ang shirk at ibukod tangi ang pagsamba sa Allah. Yun ibig sabihin ng La ilaha illallah. Sigaw ka ng sigaw ng La ilaha illallah, gumagawa ka naman ng shirk. La ilaha illallah, sumasamba ka naman sa patay. La ilaha illallah, sumasamba ka naman sa puno, sa jinn, sa ribulto. Anong silbi nun? Ang La ilaha illallah, ang pinakadiwa, essence ng La ilaha illallah, iwanan mo ang shirk pagtatambal sa Allah, at ibukod tangit, idalisay ang pagsamba kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? So, sa pang-aral, ang Jannah at impyerno ay malapit sa atin. Tandaan ninyo yan. Ang Jannah, ang paraiso, at impyerno malapit sa atin yan. Walang humaharang sa atin sa paraiso at impyerno maliban sa ano? Ha? Ha? Wala. Kamatayan. Pag namatay ka, halas. Yun na yung sunod doon. Paraiso o impyerno. Yun lang naman. Yun lang ang pagitan natin. Ikaw na tao at paraiso at impyerno, ang pagitan nyo lang ay kamatayan. Kapag tatapos yan, nawala na yung kamatayan, nakuha mo na yan, o yun yung sunod. Naintindihan? So, malapit lang. Okay? So, tandaan natin, mga kapatid, na may kadakilaan at mayroong kaigitan ang mga silang naligtas mula sa tinatawag na shirk. Pagduwa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging ligtas mula sa mga bagay na ito, mga gawain na ito, at gawin tayong dalisay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba, at panatilihin tayong matatag sa ating manhaj, sa ating kapamaraanan sa din, at huwag tayong mapabilang sa mga sila na ang mga gawain ay hindi tumpak sa kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong? Sino may tanong? Mga Joven, anong oras na? 10:20. Anong oras na? 10:20? May tanong pa? Sino may tanong? May mga paglilinaw? Na. Okay. So merong ano dito, inshallah, meron ding bab dito, merong kabanata patungkol sa riya. So tatlong kabanata patungkol sa riya lahat 'yun. Okay? Kapag nag-ibada, tandaan natin na kapag magsasagawa tayo ng ibada, syempre unang-una sa simula ng ibada mo dapat ikhlas ka na. Hanggang sa matapos ang pagsamba mo. Time. Pangalawa, nagsala. Ikhlas. Nagsala. Sa unang dalawang raka, ikhlas. MashaAllah, tabarakallah. Ikhlas na Allah. Pag tayo na pangatlong raka, dito siya pinasukan ng riya. Anong gagawin mo? Lalabanan mo siya. Kailangan mo siyang labanan. Pag nalabanan mo, bumalik yung ikhlas, wala kang problema. Pagpatuloy mo ang sala. Pero kung nanatili ang natalo ka ng riya, napasukan ng riya, hanggang sa dulo nagriya ka na, so yung unang dalawang raka mo, tanggap na kasi ikhlas naman eh. Pero yung natira, yung 3, 4 na rakaat mo, pangatlo, pangapat na rakaat, yun ang nasira. Naintindihan? Yun ang nasira. Pangatlo, sa simula pa lang ng ibada niya, riya na. Sa simula ng ibada, riya. Hanggang sa matapos riya, anong hukom niya? Ano? Sira. Batal yun. Walang pagdududa doon. Naintindihan?
So, pag nalabanan mo ang riya, pag pumasok siya, wala kang problema doon. Pero kung nanatili siya, natalo ka, patay ka. Ano na yan? Allahu a'lam. Na, dagdag ka ba? Na. May dua yun, doon sa beginners. Hanapin mo doon sa beginners. Andun, ang dua. Andun yung dua sa riya. Na. Taib. Barakallahu fikum. May tanong pa? Type. So, inshallah, tapusin natin kasi may pasok kayo bukas. Na. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Inshallah, magkita-kita tayo next week sa ating pag-aaral. Biidhnillahi ta'ala. Naam. Announcement na. I-announce ko lang din sa inyo kasi next week pala yung symposium, no? 9 yan, di ba? Sabado, linggo? Sabado. Di linggo, baka linggo tayo kasi pagod tayo ng lahat. Eh. Baka linggo tayo makapag, Tayo, announce na lang, inshallah. Tayo, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi